Mga pagkain para hindi kayo tumaba or mga pagkain para lagi kayong slim, healthy at mababa ang timbang. Ang una, syempre, ang sinasabi pa rin natin, kasama pa rin ang pag-exercise at pagpili ng mga pagkain na mababa sa calories. Yan ang sikreto para hindi tayo tumaba. So, heto na ang ating mga tips. Magbibigay tayo ng mga example. Number 1, sa ehemplo, gulay at salad. Ito, tulad nito. Mga gulay at salad sa isang pag-aaral sa Pennsylvania State University, kapag kumain muna ng salad bago ang main course, ay mas bawas ng 12% ang makakain nyo sa main course. Kasi nabusog na kayo dun sa gulay tsaka dun sa salad. Maraming fiber ang gulay, kaya mas busog. At sa kaunting calories lang at sa isang pag-aaral din sa Journal of American Dietetics Association, ang mga tao na kinakain ay isang tasa muna ng salad bago o yung araw-araw nilang pagkain, meron silang 1 cup ng fresh salad. Nakita nila mas mataas ang level ng antioxidant sa kanilang dugo. At alam nga natin, itong mga soluble fiber na ito ay pinapabagal ang pagtunaw ng glucose, kaya mas lagi tayong mas busog agad, tsaka mas laging parang full o hindi kayo agad gugutumin. So, yan ang nagagawa ng mga gulay at salad. Number 2, dito sa ating bansa, maraming suha. Ito, suha. Yan. Kapatid nito, yung mga grapefruit kung tawagin. So, suha, grapefruit. Sabi ng Louisiana State University at Nutrition and Metabolic Research Center at Scripps Clinic, ang pagkain ng suha o grapefruit bago kumain ay nakakabawas ng 3 to 4 pounds sa loob ng 3 buwan. Maaaring nakabubusog din kasi ang suha at nakakabagal ng pagtunaw, kaya matagal kang busog. So, hindi ba nakikita nyo itong mga suha? Low calorie to pero nakakabusog. Kaya nga lagi itong kasama sa mga salad at pwede nyo rin kainin as is. Diba? Tsaka masarap ang suha, lalo na kung galing Davao. Pero yung mga sa likod bahay, masarap din. Tapos number 3, apples. Yan, 80 calories lang isang apple. Meron tong pectin, isang soluble fiber na nagpapababa ng kolesterol at asukal sa dugo. So, pwede mo itong imerienda o kainin bago sa iyong main meal para busog ka na at kaunti lang ang makakain mo. Ganon din ang peras. Pareho siya sa apple. Nakita nila na ang mga matataba na kumain ng 3 peras sa maghapon ay nakapagbawas ng timbang. Mas marami kasi itong fibers. Actually, mas marami pa itong fiber kesa sa apple ang peras. Kaya mas busog ka din. Meron din itong pectin na may tulong sa pagbaba ng inyong blood sugar. Number 5 sa ating listahan, itlog. Lalo na kung ilalaga mo lang ito or poach, yung niluto lang sa tubig. Maganda sa almusal, 75 calories lang. At sa pag-aaral ng American College of Nutrition, ang mga tao na kumain ng itlog sa almusal ay mas busog o satisfied, kaya konti lang ang kanilang nakain sa ibang meals nila. Para sa American Heart Association, pwede naman 1 egg a day at wag nang lalagpas pa. Number 6, saging. Favorite natin yan. Sa Japan, meron nga tinatawag na banana diet. 105 calories lang isang saging. At may taglay itong flavonoids na leucocyanidine na nakabubusog. Sabi ng Journal of Nutritional Biochemistry, meron itong natural na anti-acid sa sikmura. Marami pang potassium at tryptophan na nagpapasaya ng ating mood. Yan. Tapos, so yun na yung mga nasabi natin, Next, beans. Itong beans, ito example ng beans, Beans, ito,
black beans, red beans. Nagpapataas ito ng cholecystokinin level sa katawan. Ito ay isang digestive hormone at nagpipigil ng gana. So, ito nagpapapigil ito ng gana sa pagkain. Nakita din ng National Health and Nutrition Survey na mas maliit ng 23% ang sukat ng baywang o waist circumference ng mga taong kumakain ng beans kumpara sa hindi. Yan, di ba gusto nga natin sa kababaihan, hanggang 28 inches lang ang inyong baywang. At sa mga kalalakihan, ang goal natin, 35 inches lang sana. So yan, so nakita nila mas kumakain ng mga beans. Mas maliit daw. Sabihin, mas sexy sila. Kasi bakit low calorie busog ka agad. Tapos very nutritious pa. Ang number 8 natin, tofu. Ito. Tokwa, tofu, soya, yung mga soya milk. Sabi ng Louisiana State University, ang mga matataba na kumain ng tokwa bilang appetizer ay mas konti ang nakain sa main meal. Dahil nakakabawas dun sa gana ng pagkain. So, ang soy maganda sa puso, sa buto dahil may calcium, may fiber, may iron, magnesium, zinc, vitamin B, omega-3 fatty acid. Marami din to So, mura na, masustansya pa. Actually, di ba masarap yung tokwa? Lagyan mo lang ng suka. O, paborito natin mga Pilipino yan. Pwede mo pang ilagay kasama ng arroz caldo, ng lugaw. Yan. Tapos, ang next natin i-discuss, itong mga vinegar o suka. Pwedeng puting suka, dilaw na suka, apple cider vinegar, nakakabawas din ito sa timbang. Kasi sa Japan, nakita nila na yung mga walang sakit ay nakapagbawas ng 1 to 2 pounds. Yung mga matatabaan na walang sakit, nakapagbawas ng 1 to 2 pounds sa loob ng 3 buwan. Nakita nila na meron palang benepisyo. Pero hindi madaling paraan, sabi ni Carl Johnson ng Arizona State University, ang suka ay maaaring magpatigil sa pagtunaw ng starch para hindi tumaas yung inyong blood sugar. Yung mga hindi natunaw na starch na kinain natin ay nagagamit ng mga good bacteria sa ating tiyan. So, ang tip, maganda, nakita nila parang mas maganda daw yung mga unfiltered apple cider, yung medyo malabo. So, ito yung mga malabo, unfiltered. May taglay din daw itong probiotics o magagandang bacteria. At another benepisyo pa, nagpapalakas ng immunity at maaaring makatulong sa pagtitibi yung mga constipated. Paano iinumin? Isang kutsarang apple cider sa isang basong tubig, inumin habang kumakain 1 to 2 times a day. Medyo ganon. O kaya, yan na yung gawin yung sausawan. Di ba tayo mahilig sa sausawan? Maganda to. Low salt to kasi suka ito. Pero hindi ito pinapayo. Sa mga may hyperacidity, itanong muna sa inyong doktor, Kasi kung nangangasim nga ang sikmura nyo, di syempre, hinay-hinay lang dyan. At eto pa yung iba natin, green tea. Yan, green tea. Sabi ni Kevin Mackey, PhD siya sa kanyang pag-aaral na ang mga lalaki na umiinom ng green tea doon sa pag-aaral niya ay bumaba ang timbang at bumaba din yung LDL o yung bad cholesterol niya dahil may taglay itong catechins na nagpapabilis ng metabolism at pagbawas ng fat sa atay. So, it makes sense nga naman na siyempre, yung catechins mas mabilis kang mag-metabolize, kaya hindi ka tataba. So, yan ang benefit ng green tea. Meron din namang caffeine-free, so pwede ito nang inumin nyo habang kumakain. Tapos, brown rice, wheat bread, alam naman natin, high fiber yung mga yan. So, mas busog kayo kahit konti lang yung inyong nakain. Bagay din yan sa diabetics at sa matataas ang cholesterol kasi pinapatagal nga ang pagtunaw ng glucose. So, ibig sabihin, konti lang makakain ninyo, hindi kayo ganang tataba kasi busog kayo agad .
Tapos, meron din tayong mga tinatawag na oily fishes. Kasama dyan sardinas, tilapia, galunggong, tuna, dilis. Yan, meron tayong dilis dyan. Bukod sa mayaman sa omega-3 fatty acid, mas busog ka. So, pagkatapos daw ng 2 oras, parang pakiramdam mo, busog ka pa rin. At maganda nga dahil dun sa omega-3 fatty acid. Itong mga low-fat milk at yogurt, less calories yan, nakakabusog. Oatmeal, ito meron tayong oatmeal, di ba, mas busog, mas matagal sa tiyan, matagal magutom. Yan nga ang mga pinapainom o pinapakain kasi may mga drink na rin na oatmeal kapag nagda-diet ka. Pagdating naman sa manok, syempre tatanggalan mo ng balat. Tsaka pinakamaganda yung pitso. Kasi pag ganitong breaded, ayaw mo mataas sa calorie. So kung may so pag may manok, tanggalan ng balat o kaya piliin yung pitso. So pag baboy baka, tapyasan naman ng taba. O kaya piliin mo mga tenderloin, lomo, sirloin, at syempre tubig. Pampabusog yan. Habang kumakain, kasama na dyan yung mga clear sopas. Di ba naituro natin before na kung pipili ng sopas, yung mga clear, wag yung mga may milk o may cream. So, pwede yung sabaw ng sinigang, nilaga, tinola. Yan, mga clear soup yan. So, iwasan nyo para hindi tayo tumaba. Yung mga mayonnaise, patasya, isang kutsara, 100 calories lang. Pag wings, alam nyo ba, 3 pirasong wings, 475 kilocalories agad. Nako, nakakataba. Giniling na karne na may taba, 230 kilocalories. Itong mga cinnamon, itong matatamis na to, donut. Cinnamon, 310 calories na itong malinggit na to. Donut, 240 kilocalories. So, itong kanin. Oo, di magkanin ka na lang. Pag french fries, 460 calories ha. Yung medium fries lang yon na ino-order nyo. Tapos yung mga regular soft drinks, 260 calories na agad yan. Pag roasted chicken thigh with skin, 210 calories lang. So, mas gusto mo yun. Kaya nga gusto natin, di ba, yung mga lechong manok lang. Tapos, pag tinanggalan mo pa ng skin, 165 kilocalories na lang yon. So, yun po. Sana dito sa ating mga tips, ito yung makatulong sa atin kapag gusto nating medyo maging slim o pumayat. Yes, at pupunta na tayo ngayon kay Doc Willie para siya naman ang magbigay ng health tips sa inyo. Okay, Doc Lisa, parang wala na akong gana kumain sa dinuro mo. Puro mga unhealthy. Nako, pinag-iinitan natin tong donut. Air favorite natin yan, pero hinay-hinay lang. Ito, katumbas nito, isang platong kanin. Ito, hindi ka mabubusog. Sa isang platong kanin, busog ka. Brown rice. Ito, maganda. Ang ganda ng brown rice natin. Yan, brown rice. Okay, tips naman tayo para hindi lumaki ang bilbil connected doon. Okay, lahat ng problema, lumalaki ang bilbil pag nagkakaedad. Sige. Yes, Naklisa, puka dito. So, ayan ang problema natin, bata o matanda, nagkakaedad, talagang lumalaki ang bilbil natin. Siyempre, gusto natin mas payat tayo, mas normal yung timbang para hindi masyado malaki ang bilbil. Kasi, ayon sa pag-aaral, kung mas malaki ang bilbil natin, mas maaga nagkakaroon ng diabetes, sakit sa puso, stroke, tsaka syempre pag mas mataba tayo, maaga tayo magkaka-arthritis kasi masyado mabigat, hindi kinakaya ng tuhod natin. Ito yung mga tips natin para hindi lumaki ang bilbil, para tama din ang timbang. Maganda yung mga tinuturo ni Doc Lisa na healthy foods. Yan, di ba? So, para hindi ganong tumaba, ito ang mga maganda kainin. Sa itlog, pwede hard-boiled egg, mga 1, 2, isang araw, pwede yan. Oatmeal, di ba? Nakakabawas din ng timbang, pampababa ng cholesterol. Strawberry, mga Baguio strawberry. Mababa din siya sa calories. Huwag lang lagyan ng maraming sugar o yung mga condensed milk. Ito yung sinasabi natin, green tea, di ba? Ang green tea, healthy. 1 tasa, 2 tasa, piliin lang yung mga walang caffeine para hindi masyado kumabog ang dibdib.
Ito, lean meat, to. Mo sa chicken, lean meat. Lean meat ang kakainin natin para mas hindi nakakataba. Ang talagang pampapayat natin, an apple a day keeps the doctor away. Ang apple, nakakapayat talaga siya. Pang diet fruit siya talaga. Isang apple, mga 100 calories, wala pa. Busog ka na dyan, kumain ka na isang apple. Magandang merienda yan, baon nyo sa school, meron naman mga mumurahing apple. Ang mani, maganda rin yan sa katawan. Pero syempre, sa mani, kailangan ay mga isang dakot lang ang kakainin. Isang dakot lang, huwag masyado marami. Pears, ang peras. Para din siyang apple. Marami siyang tubig, nakakapayat din. So, piliin natin yung mga pagkaing mas healthy para hindi lumaki ang ating bilbil. Ito po ang pinaka-tips natin to reduce belly fat. Kung nagtataka kayo, oy Doc, bakit ako tumataba? Ano problema ko? Simpleng-simple lang eh. Tanggalin mo ang sugar sa iniinom mo. Yan ang unang gagawin nyo talaga. Bakit hindi ako pumapayat? Simple lang. Tanggalin ang soft drinks, tanggalin ang iced tea, tanggalin yung kape na 3 kutsaritang asukal, yung mga fruit juices na dilata, yung mga bottle drinks. Yan lang muna tatanggalin nyo. Tubig lang ang pwede. Wala nang iba. Tubig lang. Kung ayaw nyo ng lasa ng tubig, pwede rin. Lagyan mo ng lemon water. Lagyan mo konting lemon o kalamansi para may lasa. Yan, di yan nakakataba. Number 2, consume healthy fats tayo. Healthy fats, avocado, healthy fats. Bangus, isda, taba ng isda, healthy fats yan. Olive oil, healthy fats. Bawasan ang carbohydrates. Kanin, spaghetti, french fries, bawas yan. Yan talaga nakakalaki ng tiyan. Ang beer nakakalaki, alcohol. Ito po, napakahalaga, 2 to 3 liters, 8 to 12 glasses of H2O water every day. Lalo na sa Pilipinas, 8 to 12 glasses, mainit na panahon natin. Ito po ang isang dahilan bakit kayo tumataba. Nai-stress. Pag nai-stress ang isang tao, tumataas yung cortisol level sa katawan niya. Pag tumataas yung cortisol, gugutumin ka. Kaya mga taong stress, maraming problema, maraming iniisip, laging puyat, hindi natutulog, lagi silang gutom. Lagi silang gutom. Kaya mas maganda, maaga ang tulog. Pag tulog kayo, hindi kayo makakain. Pag puyat kayo, gugutumin. Katulad ng mga tinuro ni Doc Lisa, green leafy vegetables, lean protein, at fresh lemon water. Yan ang maganda. Tapos, syempre, Doc Lisa, malaking bagay din yung pag-exercise. Sabi nga nila, mas maganda yung maggalaw ka. Diba may taong maliksi. Yung mga taong maggalaw, palagay natin habang may kinakausap, nag-jog in place ka, o mahilig ka kumuha ng mga gamit, akyat, baba, mga trabaho sa bahay. Yung mga taong masipag, mas maggalaw yung katawan, nakakabawas sa mga 200 calories a day. Pero yung laging upo na lang, lagi lang tamad, ang bagal-bagal ng galaw, mas hindi nakaka-burn ng calories. Gusto mo mag-burn ng calories eh. Diba kailangan lagi kang may exercise, meron kang mga ginagawa. Kasi malaking bagay ang exercise sa katawan natin. Malaking bagay yung exercise. So, yung exercise, hindi lang siya para sa katawan, pampatalino. Ha? Kasi kita mo, pag tumatakbo siya, nagja-jogging siya, napakahalaga ng tamang jogging attire. Ha? Hindi pwede mag-jogging, nakatsinelas, nakapaa. Ha? Kailangan rubber shoes para hindi masira ang tuhod. Pag nakapaa kayo, lumang rubber shoes, masisira ang tuhod. Ang tigas nito eh. Yan, oh. Tamang attire. Exercise, gumagana yung dugo sa buong katawan. Good for the brain. Mas makakaisip kayo. Ang paggagalaw, exercise, tanggal ang stress mo. Tanggal yung init ng ulo. Ha? Nagbibigay sa'yo lalo ng energy. Okay? Tapos, pwede ka mag-jogging, mag-walking with a friend, makakausap kayo, at pangtanggal ng sakit na sinasabi ko kanina, di ba? Pag mataba ka, ang daming sakit, di ba? Mga sakit sa puso, cholesterol. Pag tinakbo mo, kung ayaw mo tumakbo, lakad na lang ha. Sa mga may edad, masakit ang tuhod, masakit ang likod, lakad na lang, pwede na.
At syempre, pag nag-exercise ka, maganda ang pump ng puso mo. Maganda ang pumping, di ba? Mas malakas ang pagbuga niya. So, mas nagpa-pump siya, mas gumaganda ang daloy dito sa ating puso. At pag nag-exercise ka, mas marami pwede mo kainin konti. You can eat a little more. At gumaganda performance mo sa trabaho. Yan. Okay? Ito po, napakahalaga nito. Ito ang water intake natin sa isang araw. Tingnan nyo ang katawan natin. No? Katawan natin, 70% tayo gawa sa tubig. Tubig ang katawan natin, 70% sa dugo, kahit ang buto, may tubig eh. So yan, 70%. So kailangan mo talaga ng tubig sa araw. Meron ako kilala, ayaw uminom ng tubig doon. Sakit sa ulo, sakit sa kidney, dialysis ang inabot dahil ayaw uminom ng tubig. Ito requirement po natin. Ngayon nyo lang makikita tong table na to. Depende po sa timbang ng tao, gaano tayo kalaki, ganun karaming tubig ang kailangan. Yung mga sanggol, yung mga baby, mga isang basong tubig, po pwede na sa kanila habang kasama na yung pagpadede. Pero yung mga teenagers, let's say mga 80 pounds na siya, teenager na siya, 4 cups, 4 na basong tubig sa isang araw. Pero sa atin, mga 120 pounds pataas, 8 cups, 8 baso sa isang araw. At yung mga overweight, mas malaki ang katawan, mas mabibigat, pwedeng 12 cups. Pero ito kasi medyo kulang to kasi ito para to sa ibang bansa na malamig. Tayo, dahil mainit ang bansa natin, mas maraming tubig pa ang kailangan natin. Plus 2. Tsaka ang tip ko nga lagi, okay, uminom na maraming tubig, huwag lang lalampas, ulitin ko, huwag lang lalampas sa 16 glasses a day. Alam ko, meron dyan, sasabihin niya, Doc, 1 litro iniinom ko. Hindi po maganda. Hindi maganda. Bakit hindi maganda yung 4 na basong tubig? Hindi maganda. Number 1, sa may edad, 2 basong tubig, ininom niyo agad, malulunod yung puso. Malulunod. Hihingalin, magkaka-heart failure kayo. Meron dyan uminom ng more than 16 glasses a day, nagkumbulsyon. Bakit magkukumbulsyon? Masyado lumabnaw ang dugo. Bagsak yung sodium, bagsak ang sodium, nagkonvulsyon na ospital. So sa lahat ng bagay, moderation. Moderation. 12 glasses a day, sobra dami na yun. Tama-tama na yun. Ayaw natin yung hindi uminom ng tubig. Gusto natin tama-tama 8 to 12 bagay na bagay para sa'yo. Ayaw rin natin more than 16 kasi sobra dami yun. Hindi naman maganda yung ganong klaseng water therapy. Malinaw po yun. Okay. So, yan yung tips natin. Sa belly, ito po yung mga timbang na pinapakita natin. Doc Lisa. Yan, tamang timbang sa babae. Let's say 5 feet, mga 100 pounds. Pwede nyo i-post, i-comment. Salamat sa pag-share. Pag 5'2", 110 pounds. Pwede po dagdag 10%. Lampas 10%, pwede pa. Pero lampas kayo ng 10% dito, let's say 110 lang kayo dapat. Tapos 120, 125 kayo. Medyo overweight na yon. Pag lampas pa doon, tatawagin ng obese. Okay? So, ito yung ideal weight sa babae. Ito naman yung ideal weight sa lalaki. Palagay natin yung lalaki, 5'4" ang height, 130 pounds. Hanggang 10% dagdag pwede. Pag 5'6" kayo, 142 pounds. Pag 5'8" kayo, 154 pounds. Pwede lumampas ng 10%. So hanggang mga 164, 168 pwede pa. Ang timbang base sa height. Hindi po base sa edad. Kasi kahit matanda na kayo, hindi porke mas matanda, pwede mas mabigat. Pag matanda kayo, kahit anong edad, kung ang height nyo ay talagang 5'5", 136 lang ang timbang nyo dapat buong buhay nyo, bata o matanda. Dapat nga mas matanda, mas mababa pa konti kasi mas humihina yung buto nila. Tapos, iniingatan din natin yung, ayaw din natin masyadong overweight, Doc Lisa, kasi ayaw rin natin magkaroon ng surgery. Yung iba kasi talaga, sobra ng taba, kailangan ng gawan ng operasyon. Alam niyo ba yung mga tinatawag na bypass surgery, bariatric surgery, yung nagpapapayat, marami na gumagawa niyan. Kaya lang sa ngayon,
medyo delikado pa yung procedure, medyo mahirap. Sino yung mga inooperahan? Inooperahan yung tiyan, hinihiwa yung tiyan kasi sobra na sila taba eh. Inooperahan lang yung pasyente kung lampas na ng 100 pounds. Let's say, ang timbang mo dapat 100 pounds lang. Ang timbang mo 200 pounds. Ang ideal is 100, umabot ka ng 200 pounds plus 100. Yun, iba nire-recommend na. Ganito yun, Doc Lisa, i-focus natin. Katulad nito, may tinatawag na gastric banding. Oh. Yung tiyan, nilagyan ng ipit. Oh. So, mahirap to. Operation to. Hinihiwa pa ang tiyan. Tapos, kahit anong kain mo, hindi ka na makakain ng marami kasi ang lit-lit na nito eh. Pag kumain ka ng marami, susuka ka na susuka. Kahit anong kainin mo, susuka. Paano nakabara siya dito? Papayat ka talaga dito, pero ayaw naman natin ng malaking operasyon at magastos pa. Yan ang ginagawa ngayon sa mga sobrang taba. Banding. Merong isang procedure, bypass, hinihiwa. Ito, medyo malaking operasyon to. Ito yung tiyan ng tao. Ito yung tiyan ng tao. Pinutol. Pinutol yung tiyan, no? So, nawala yung tiyan. Maliit na, pinutol yung tiyan, diniretso na sa bituka. Diniretso na sa small intestine. Yan, no? Diniretso na. So, dahil diniretso na sa bituka, mahirap naman to, tinanggal na to. So, ayaw natin umabot sa ganitong mga operasyon para lang pumayat. Kaya gawin na lang natin yung mga tips ni Doc Lisa para hindi tayo tumaba. Okay? Ayos ba? May questions ba sila, Doc Lisa? Pakita ko lang tong figure natin. Dito tayo. Yan. To, ha? Pag malakas tayo masyado kumain, Doc Lisa, yan o, pakita ko sa yung tiyan. Yes. Siyempre, ito yung tiyan natin. Yan ang tiyan natin. Yung mga matatabang tao, mas malaki ang tiyan nila. Ito, normal na tiyan. Siguro doble. Kaya, dahil kain sila ng kain, doble na ang laki na tiyan nila, na-expand na to. Kaya pag binigyan mo sila isang platong kanin, hindi sila busog eh. Paano laki ng tiyan nila? Kailangan nila 2 plato, 3 plato para mabusog. Kaya ang tip nga natin, kakain kayo ng mas madalas pero konti-konti lang. Half cup rice lang. Half cup rice lang lagi, pahinga muna 3 hours, tapos konting saging, pahinga muna para lumiit ang tiyan. Ha? Pag maliit na ang tiyan mo, mas mabilis ka mabusog. Isa pang paraan, lagyan mo ng tubig. Yan ang style ni Doc Lisa. Isang basong tubig, uminom ka muna para may laman na yung tiyan mo. Konti na lang malalagay mo na pagkain. Okay? Isa pang problema sa tiyan, pag sobra daming kinain, fatty liver. Kaka-fatty liver ka. Sobra dami din kinakain, gallbladder stone. Yan, Doc Lisa. Gallbladder stone. Ito yung gallbladder. O yan, nagkakabato. Sobra daming kinakain na matataba. At pag sumakit ito, operahan yan. Tatanggalin to, tatanggal. Hiwa, tanggal to. Pag natanggal yung gallbladder, ito yung panunaw ng taba natin eh. Pag tinanggal yung gallbladder dahil sa gallbladder stone, lalong tataba yung pasyente kasi wala na siyang panunaw eh. Konting kain, bloated na. Mabobloat yung tiyan niya. So, ang daming problema talaga. Lalaki rin yung bituka. Ayan, yung bituka lalaki. Tapos yung pagdumi, hindi pa magiging regular. Ayan, lalaki. At syempre, pag mataba tayo, daming kinakain, ang laki-laki ng tiyan, pwede magkaroon ng, ito sa puwet na natin, almoranas. Bukod sa colon cancer, na binabantayan natin colon cancer, sa ding problema ng sobrang kain, sobrang overweight ay ito, almoranas. Ito mabuti ito, wala pang almoranas. Pero dito lumalabas yung hemorrhoids. Okay? So, dahan-dahan na pagkain, ngunguyain, maigi ang pagkain. Pakita natin dito, Doc Lisa. Tinuro ko na yung segue ko. For almoranas. Yan. Hemorrhoids. Yan ang isang problema ng karamihan. May nagtanong sa akin kanina eh. Hemorrhoids. Yan. Ang hemorrhoids, ito yung problema ng maraming Pilipino. I'm not sure ilang percent, pero milyon-milyon na may problema. May mga stage yan. Pwede po kayong mag-comment, ha? Stage 1, Stage 2, Stage 3. Ito seryoso, Stage 4.
Stage 1, yung almoranas, nasa loob pa lang. Ito yung puwet natin, dumudumi. So, nakalabas yung ugat to. Nakalabas yung ugat. Minsan, pwede pa to. Pag matigas na matigas yung dumi, let's say, matigas na matigas lumaki. Palagay natin, ganito kalaki yung dumi, o ang laki, o. Pag ganito kalaki, lumabas, baka masugat to. Paglabas ng dumi, may dugo. Pero ito, baka hindi naman sumabit eh. Kasi hindi pa ganun ka-usli eh. Ugat. Ang cause ng almoranas ay namamana. Number 2, laging nakatayo. Kung meron kayong varicose veins, varicose sa paa, para siyang varicose sa puwet. Pareho din. May varicose sa paa, may varicose sa puwet. Pareho din ang mga causes. Varicose sa paa, lagi nakatayo. Security guard, sa mga SM, mga sales lady, lagi nakatayo. Nakakaawa nga, walang silya. So, lagi nakatayo. Varicose, almoranas ang problema. Tapos, yung iri ng iri, laging umiiri. Yan din. Mga buntis. Siyempre, iri ng iri, normal vaginal delivery, di ba? Kakairi, lumalabas yan. So, yan ang mga causes. Punta tayo sa stage 2. Roughly sa stage 2. Malaki na siya ngayon. Stage 2. Second degree, pag umiiri na, umuusli na. Umuusli na to. Internal hemorrhage. Umuusli na. Yan na. Pag lumalabas, parang may nararamdaman kayo, uy, may sabit. Uy, may sabit. Parang may sabit Bakit may sabit pag dumi ko? Hindi mo maramdaman. Ngayon, kung malaki ang dumi, paglabas nito, ayan, lumalabas yung dumi. Pag iri mo dyan, paglabas, sigurado 90% mahihiwa to. Pag nahiwa to, lalabas yung dugo. At napakahapdi niyan. Alam na alam ko yan, yung mga classmate ko may almoranas. Ang pakiramdam mo parang nahiwa. Parang napunit. Parang may gumuguhit. Naku, nahiwa. Napakahapdi. Parang may blade. Parang may blade na humiwa. Yan. Okay? Ngayon, ito sa stage 3, minsan, maraming kababayan natin may stage 3, umuusli na. Nakalabas na sa puwet yung may nakakapakan ng laman sa puwet. Madalas almoranas yun. Most of the time. Bihira lang naman yung colon cancer, pero sana hindi. Yun din binabantayan natin. Pero kung almoranas, yan umuusli. Ito, third degree, lumalabas na siya. Lumalabas na. At hindi na bumabalik. Yung iba, kaya nila itulak. Tinutulak mo pataas. Pag lumabas, tinutulak, pinapasok ulit sa loob. Pero ito, hindi na naipapasok kasi nakalabas na siya. At pag stage 4, talagang nakalabas na siya. Ayan, nakausli na siya dito. Hindi na talaga lumalabas. Yan ang hemorrhoids. Yan. May dalawang klaseng hemorrhoids, Doc Lisa. May internal hemorrhoids. Meron ito internal. Yung sa akin mukha internal eh. Ang internal, hindi mo nakikita sa labas, pero nasa loob. Masakit. Pag lumabas to, nasugat yan, ang tawag dyan ng aking surgeon ay thrombose hemorrhoids. Nako, ano ang thrombose? Thrombose, dumugo, tumigas, naging kulay blue o purple. Parang nasugat, parang nagpasa yan, thrombose. Napakasakit ng thrombose hemorrhoids. Internal tsaka external. Okay, papatingin tayo sa surgeon. Pag malaki nakalabas, inooperahan. May inooperahan sa operating room, may inooperahan sa clinic lang. Pero mas maganda sana, hindi tayo umabot doon. Ito yung bituka natin. At itong kakaiba sa bituka, may almoranas din sa dulo. Yan o, pinapakita ko. Nako, sakit nito. Thrombose siya. Thrombose hemorrhoids. Doc Lisa, i-focus mo to sa thrombose. Thrombose siya talaga. Sakit nito. Tinitingnan ko pa lang, nararamdaman ko na kulay blue, kulay sakit. Nagdugo-dugo kasi. Nagdugo-dugo siya dyan eh. Kasi pag bawat dumi, dugo. Kaya takot ka na dumumi. Okay? So, ito ang mga gamutan natin para sa Doc Lisa, gamutan natin para sa hemorrhoids. Hirap ng hemorrhoids eh. Number 1, dapat malambot ang dumi. Pakwan, fruits Pakwan, pears,
papaya, tsaka prune juice. Ha? Pakwan, pears, papaya, prune juice. At magandang tip, yung pinakita ni Doc Lisa kanina, lettuce. Napakaganda ng lettuce. Try nyo po. Lettuce. 1 cup of lettuce every day. Sigurado ko, mas maganda pa yung sa mga ating PhilAm, mga taga OFW. Sa mga ibang countries, di ba, uminom kayo lagi ng fiber kasi baka medyo mahal yung fiber supplement. Mga 10 pesos a day. Itong lettuce, sa experience ko, mas maganda siya than the fiber supplement. Fiber supplement kasi parang synthetic kasi. Okay naman, para siyang buo-buo. Pero yung lettuce talaga, mas maganda. Mas swabe, mas maganda yung paglabas ng dumi, parang mas natural ang dating. I-try nyo po. Kaya ako, mas gusto ko na lettuce kaysa sa fiber supplement. Okay? Marami naman kasing prutas at pagkain na mas maganda eh. Kasi dami pang benefits yan. Anti-cancer pa. Di ba? So, eat high fiber foods. Iwas kayo, yung mga may almoranas, sa mga laxative. Alam ko, hilig kayo uminom ng pampadumi, di ba? Mga Bisacodil, pampadumi, slimming. Hindi po maganda kasi iinom kayo ng pampadumi, ang side effect ng pampadumi ay constipation. Kasi pinilit mo siya gumalaw eh. Ito, pinilit mo siya. Ito, pakita ko, Doc Lisa. Uminom ka ng pampadumi, di ba? Pinilit mo to, pinabilis mo galaw nito. O, nanginig, kumuluan tiyan. Pinabilis mo siya. Okay, bilis, labas yung dumi. Kaya lang, dahil pinagalaw mo siya, may gagawin ng katawan mo. Gagawa siya ng reflex. Sasabihin niya, pinabilis mo ako. Nagkaloko-loko yung bituka natin. Gagawin ko ngayon, papabagalin ko to compensate. Lalo mo siya pinapabilis, lalo siyang gusto magbagal. Ngayon, inom ka na inom ng pampabilis, bagal siya ng bagal. Ano mangyayari pag tinigil mo yung pampadumi? Pag tinigil mo yung pampadumi, hindi na siya gagalaw. Kaya maraming tao, I'm sure may nakikinig sa atin ngayon, hindi na makadumi pag hindi iinom ng pampadumi. Hindi po maganda. That's laxative abuse and dependence. Iwas kayo dyan. Try natin pakwan, peras, papaya, and prunes. Okay? Other tips sa ating hemorrhoids. Tutulungan ako ni Doc Lisa. Yes, Doc Lisa. Inom ng maraming tubig. Ito po ang pwede natin gawin sa ating bahay. Number 1, inom ng maraming tubig. Kapag kulang tayo ng tubig na ininom, natural, titigas ang ating dumi, masusugat talaga ang inyong puwet. Number 2, pag gusto nang lumabas ng dumi, punta na kayo ng banyo. Huwag pinipigilan kasi dahilan din ito ng pagtigas ng dumi. Kung mataba tayo, sana mas payat tayo kasi ibig sabihin napakadami ng ating kinakain. Number 4, lilinisin mabuti ang puwet. Kung ano yung sabon na gamit ninyo sa inyong paliligo, yun na rin ang panghugas ng ating puwet at babanlawan mabuti. Tapos kapag ang trabaho nyo laging nakaupo sa opisina, siguraduhin nyo na tumatayo-tayo kayo at naglalakad-lakad. Kailangan ng paglalakad o ang paggalaw para gumalaw din ang ating bituka. Number 6, syempre kapag masakit ang inyong almoranas, gusto nyo malambot palagi ang inuupuan. Kasi pag umupo tayo, lumalabas din yun eh. Parang nakaupo sa inodoro. So, kailangan may kutsyon ng ating upuan. At ang number 7, pagkain ng high fiber foods. Yung sinabi natin, gulay, katulad ng talbos ng pechay, kangkong, kamote, mga high fiber yan. Papaya, patola, prunes, lahat yan. Peras, high fiber, lahat yan. At number 8, wag gaanong iri ng iri dahil lalong lalabas ang inyong almoranas. Number 9, iwasan ng napakaraming alak kasi mas mahihirapan kayo, wag na rin magsigarilyo. So ito, hemorrhoids treatment sa bahay, tubig-tubig, damihan ng tubig, gulay at prutas. Okay? Ito talaga panlaban sa hemorrhoids, ha? Ang daming mga
pagkain may tulong, pero ito pinakagusto ko sa lahat. Yan, lettuce. Dito tayo, Doc Lisa, may papakita ko sa kanila. Bago natin tapusin ang ating part 1. Baka hindi alam ng iba ano lettuce eh. Ito secret natin, lettuce. Lechugas. Tsaka itong arugula. Gustong-gusto ko rin itong arugula. Paglabas sa dumi, lettuce pa rin. Hindi naman, medyo durug-durug siya ito. Number 1. Yes, pwede mga Doc Lisa. At meron pa akong trick ginagawa minsan. Sa umaga, para mas dapat regular every morning ang dumi nyo. Sa umaga, pwedeng medyo jogging, talon-talon para gumalaw yung bituka natin. Tapos meron pa mga stomach massage para minamassage mo ganyan. Pakita mo, Doc Lisa. Parang minamassage mo siya. Pag binamassage mo ganyan, nai-stimulate yung yung galaw. Mas aandar siya. Mas aandar. At ito yung binigay sa aking gastroenterologist. Pag dumugo, ito yung binibigay. Doc Lisa, focus mo. Fact 2. Fact 2 ang pangalan niya. Steady lang natin. Steady natin. Yan. Fact 2. Suppository siya. Kailangan nasa ref. Napakamahal nito. Ini-insert siya. Yan. Ito. Ini-insert siya sa puwet pag dumugo. So, ito. Para siyang bullet. So, i-insert mo. Napakasakit. Meron siyang parang lidocaine din. Pag in-insert mo siya, mapapa-clot niya. Mapapabuon niya yung dugo. Yung dumugo sa loob, parang pinapa-clot niya. Pinapabuo niya para hindi na dumugo. So, ito pinapagamit sa mga pasyenteng may hemorrhoids na dumudugo. Mga siguro 3 araw, 4 na araw. At kadalasan sa gabi ito nilalagay. Kasi pag nilagay mo, dapat nandun mga 30 minutes eh. Kasi pag nilagay mo to sa puwet mo, so nandun na sa loob yung gamot. Pag tumayo ka, ay malalabas din. Sayang. Kaya dapat nakahiga. Okay, so yan ang mga tips natin sa ating part 1.